Kung sinasabi niya sa aking may bahay, mga kapatid, kung matataranta ba tayo, madadagdagan ba yung ating pag-aari? Kung mamumroblema ba tayo, madadagdagan ba yung ating pera? Sabi ko nga sa kanya, pagka tinataranta niya ako, i-check mo nga yung Gcash mo, baka may nadagdag na piso. Diba? Wala eh! Sabi niya wala. Wala naman pala eh. Ano may tutulong niya? So, ganun kasimple lang, mga kapatid. Di ba? Kaya kahit tayo mataranta ng mataranta at mamroblema ng mamroblema doon sa problema natin, walang maitutulong. Di ba? Ay ano ang makakatulong sa atin? Tingnan natin. Kung ano ang makakatulong. Dito sa aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 9 ay ganito. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Magplano ka lang. Diba? Planuhin mo lang. At ang Diyos na ang bahalang magtuwid nito. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa halip na mamroblema ka, magplano ka. Diba? At kung sakali man nandun ka sa kasagsagan ng problema, ano ang dapat gawin? Ito ang paliwanag ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago chapter 5, verse 13. Nagbabata baga ang sino man sa inyo? Siya'y manalangin. Ay hindi. Ang nangyayari, tinataranta yung asawa eh. Diba? Wala na nang ginawa kundi ganito. No, ganito. Wala na. Patay. Pati na pa kumami agad. So, ang tanong mo, ano ang may tutulong? Diba? Ano ang may tutulong? Wala na. Ganon ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kalma. Sabi nga kalma ka lang. Kasi ipinagkatiwala. Sabi nga ni Apostol Pablo, ipinananiniwala ako sa aking pinagkatiwalaan na yung aking ipinagkatiwala ay kanyang iingatan. Ganun kasimple, mga kapatid. So, ano ang dapat natin gawin? Sabi ko nga, hayaan mo na yung problema ang mamroblema sa kanyang problema. Bakit? Dahil wala naman tayong magagawa kung hindi ipagkakaloob ng Diyos. Hindi niyo napapansin, mga kapatid. Ito napansin ko na to sa buong sa tagal na ng aming pamumuhay. Ano po? Sa takbo ng aming pamumuhay. Kahit anong pagsusumikap ang gawin, walang naiipon. Bakit? Ganun lang ng ganun kasi yan. Naranasan ko na magbiyahe magdamag, maghapon. Saan ang pupunta? Lahat lumalabas. So kahit anong gawin natin, mga kapatid, kung hindi talaga ukol, sabi nga, hindi bubukol. Ay kung talagang may pagkakatiwala tayo, di kalma. Diba? Kalma na lang. Bakit? Ano ang magiging sanhi o ano ang may dudulot sa buhay natin kung puro tayo namumroblema? Stress, sabi nga. Stress. Tignan natin. Ano ang dulot nito? Ito ang paliwanag ni Haring David sa kanyang sulat sa Awit, chapter 37, verse 8. Maglingat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mamroblema. Huwag kang may stress. Bakit? Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Dahil stress ka na eh. Ay anong mangyayari? Init ulo. Lahat na masalubong mo sa bahay, pinagsasalitaan na. So, maghahatid lamang iyan ng paggawa ng kasamaan. So, sa halip na mapabuti, magiging masama ka ngayon sa paningin ng Diyos.
Diyos. So yun yung dulot ng kabalisahan. Yun yung dulot ng stress. Mga kapatid. So kaya nga kung tayo ay ganun kalaki o ganun na ang pagtitiwala natin at paniniwala natin sa Diyos, mga kapatid, isipin natin yung salitang kalma. Ganun lang ang buhay, mga kapatid. Bakit? Dahil sabi ko nga, at mismo ang Biblia na ang nagsabi, mga kapatid, hindi liko ang Diyos para limutin ang inyong mga gawa, diba? Sa harapan ng kanyang mga liko. So hindi liko ang Diyos na nangako sa atin, mga kapatid. Kung ipinangako niya sa atin na ibibigay niya ang ating pangangailangan, ibibigay niya. Diba? So yung ganun lang po, mga kapatid. Ang isang bagay na dapat natin isaalang-alang kung tayo ay may pananampalataya talaga sa Kanya. Kaya nga nasabi nga ni Hermano Judy, gaano na ba natin kakilala yung ating sinasampalataya? So, kung kilala natin yung ating sinasampalatayanan, gaano naman natin ngayon siya pinagkakatiwalaan? Diba? Parang boyfriend, girlfriend mo lang yan. Diba? Kung talagang lubos ang tiwala mo sa Kanya, kahit saan mapahalo yan, hindi magbabago ng kulay yan. Diba? Ay, ang problema, may nakausap lang. Sino yan? Patay. Nasaan ang tiwala? Diba? Ganun na. So yun yung isang bagay na dapat nating ma-exercise sa ating sarili, bilang isang mananampalataya, kung talagang tayo ay naniniwala sa Kanya. At ang last, mga kapatid, ay ito. Ito kasi yung aking pinangahawakan simula noong makilala ko ang Diyos at naniniwala ko sa Kanya. Bakit? Tingnan nyo ha. Ito kasi yung Kanyang ipinangako na nasubukan ko na. At higit sa at alam ko rin na nasubukan nyo na rin. So bakit kinakailangan pa natin pagdudahan? Diba? Ano po ito? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din naman ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kalakip ng tukso, nandun na yung paraan ng pag-ilag. So, ibig sabihin, mga kapatid, pagdating ng problema, sumusunod na dun yung solusyon. Ay bakit ka pa problema? Eh, nandun din pala yung solusyon. Diba? Kaya, sa reality, mga kapatid, bakit ginawa ng mga manufacturer ng sardinas ngayon at saka ng mga dilata yung lip up? Diba? Easy open. Bakit? Para hindi ka na maghanap ng can opener. Ano lang, mga kapatid? Diba? So, kaya ginawa ito ng Diyos at kaya tayo ay nilikha ng Diyos. Bakit? Para hindi tayo mamroblema. Tayo kasi yung last na nilikha. Kung pagbabalikan natin yung creation, mga kapatid, nilagay na niya lahat ng kailangan natin bago niya pa tayo nilikha. So bakit tayo mamroblema ngayon? Yun yung isang bagay, mga kapatid. Para nang sa ganun, hindi natin makuha. Yun po, hindi natin makuha yung araw na para sa Kanya. Kung minsan kasi, lalo na ang aking may bahay, pagka minsan, kayo na lang magsimba, ay hindi. Hindi marunong kaya. Totoo po yan. Kayo na lang magsimba. Kasi may, huwag kinakaya magbukas ng tindahan, may babayaran bukas. Ay hindi. Isa kang yan. Yung tiwala eh. Kasi pag once na pinayagan ko, ang feedback sa akin eh. Bakit? Alam ko eh.
Bakit ko papayagan? Ganun lang. At harinawa, ang mga bagay rito ay makapagdagdag ng kaunting tibay ng ating pananampalataya at pagkakatiwala sa ating Panginoon. Nang sa gayon mga kapatid, ano po, ay linggo-linggo, hindi tayo mabawasan. Ang nangyayari kasi kung minsan sa katakantahan natin, yung iba hindi na nakikitibong naghahanap buhay na lang. No, wag po sanang gano'n. Ito po lamang at sa inyo muli isang magandang tanghali.